Puno, siyang bunga. Ilang beses ko nang narinig yung kasabihan. Noon pinagtatawanan ko lang. Iniisip ko, hindi naman lahat ng anak nagiging katulad ng magulang nila. Pero habang tumatanda ako, doon ko na-realize na may mga sugat sa pamilya na paulit-ulit lang. Lalo na kung hindi natin sinasadyang tularan ang dahilan kung bakit ito nasira. Ako si Ray, panganay sa dalawang magkapatid. Sa lahat ng pamilyang kilala ko, amin siguro ang isa sa pinakakomplikado. Bata pa lang ako, alam ko nang may mali. Lagi silang nag-aaway ni mama at papa. Uuwi si papa ng madaling araw. Minsan hindi uuwi ng ilang araw. At kapag tinanong siya ni mama kung saan siya galing, puro kasinungalingan ang sagot niya. Hindi ko pa naiintindihan noon, pero ramdam ko na may papa. Minsan, mismong ako pang nakakabasa ng mga text niya. Minsan naririnig ko ang mga tawag niya habang nagkukulong sa kwarto. Pero pinili kong manahimik dahil iniisip kong baka ako lang ang nagkakamali. Hanggang isang araw bumigay na si mama. Umalis siya ng bahay. Iniwan kami sa lola namin at umiyak lang ng umiyak sa harap ko. Sabi niya, "Huwag mong gayahin ang papa mo, Ray. Huwag mong sirain ang magiging pamilya mo gaya ng ginawa niya sa atin." At doon nagsimula ang galit ko sa kanya, sa sariling ama ko. Galit ako sa kanya dahil sinira niyang imahe ko ng isang ama. Galit ako dahil hindi niya kami pinili. Galit ako dahil sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Bab pa rin. Hanggang sa may anak na naman siya sa iba. Hanggang sa parang wala na kaming koneksyon bilang mag-ama. Kaya nang nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, sinumpa ko sa sarili kong hinding-hindi ko uulitin ang kasalanan niya. Minahal ko ang asawa ko. Pinakasalan ko siya ng buo kong loob. Binuo namin ang pangarap naming pamilya. May anak na rin kami at masaya ako. O akala ko lang pala. Dumating ang mga araw na nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Laging pagod, laging mainit ang ulo. Parang hindi ko na siya maramdaman. Tinanggap ko, sinubukan kong intindihin. Pero sa puso ko, unti-unti akong naghanap ng koneksyon sa ibang tao, sa ibang babae. Isang kaibigan sa trabaho, mabait siya, maunawain at palaging andyan para sa akin. Hanggang sa isang gabi, nalasing kami sa outing. Napalapit kami sa isa't isa. At sa gabing yun, nangyari ang hindi dapat mangyari. Nagsimula ang pagkakasala ko roon. Mula sa isang beses, naging dalawa, naging tatlo. Hanggang sa nahuli ako ng asawa ko. Hindi na niya kailangang magtanong. Hawak niyang ebidensya at sa mata niya, nakita ko ang sakit na matagal ko nang nakita kay mama noon. "Hindi mo ako pinili," sabi niya. "Hindi mo pinili ang anak natin, katulad ng tatay mo." Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ko ang mga gabing umiiyak si mama, ang mga tanong ng batang ako kung bakit ganon si papa. At ngayon, ako na yun. Ako na ang lalaking kinamuhian ko. Iniwan ako ng asawa ko, dinala niya ang anak namin. At araw-araw mula noon, ako ang naiwan sa bahay na tahimik, malamig at puno ng alaala. Araw-araw tinatanong ko ang sarili ko, sinumpa ba talaga kami ng kasalanan ng ama ko? O pinili ko lang ulitin ang pagkakamaling dapat kong iwasan? Ang mas masakit sa lahat, ang anak ko, lalaking walang buong pamilya, katulad ko. At habang isinusulat ko to, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa para sa katulad kong nakalimot sa pangakong minsan ko nang binitawan. Pero kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko nasasayangin.